Una sa lahat, ang kawawang batang yan, dinukot ng ex ng kanyang nanay. Ang depensa ng suspect, kinidnap niya ang bata dahil namimiss na raw niya ito. May kinasabwat pa siya na nang masukol, biglang tumalon sa ilog. Kung paano nabawi ang bata at iba pang detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating US President Donald Trump magka-comeback sa White House. Habang mga supporter ni US Vice President Kamala Harris nagsiuwian na kahit hindi pa tapos ang bilangan. Sa pool sa video, ang pag-araro ng 16-wheeler sa 5 sasakyan sa Makati City. Isa ang patay. Pati ba naman piso Wi-Fi machine binaklas at ninakaw? Babaeng pinaibig ng super yaman at poging lalaki umasa ng forever pero nabokya ng mabistong scammer pala ang fiancé niya. Sa Cebu City, mga nangangaroling dapat daw merong permit dahil kung hindi, patawad pero pagmumultahin. At sa showbiz, BTSV, baka kakulab daw ang isang American singer na 47 years nang patay. Paano? MAGA or Make America Great Again. Yan po pangakong pinangahawakan ng milyon-milyon nagpanalo sa magbabalik White House na si dating US President Donald Trump. Habang ang katunggali niyang si US Vice President Kamala Harris walang paramdam kaya nagsiuwian na ang mga taga-suporta. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Look what happened. Is this crazy? So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Mega comeback sa White House si dating US President Donald Trump. Naipanalo siya ng pangako niyang MAGA o Make America Great Again. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Sa pinakahuling bilangan, may 279 electoral votes si Trump, habang 223 naman ang nakuha ng pambato ng Democrats na si US Vice President Kamala Harris. Nakuha ni Trump ang battleground states sa North Carolina, Georgia at Pennsylvania. Lamang siya kay Harris ng 5 million votes overall. Sa kabila niyan, hindi pa nagko-concede si Kamala Harris. Kinansela niya rin ang pagpunta sa election night niya sa Howard University sa Washington, D.C. kung saan dapat siya ay magbibigay ng speech. Inabangan hanggang dito sa Pilipinas ang US elections. Ang ilang Pinoy nga, napa-throwback. Ikinumpara nila yan sa 2022 elections ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Ang lesson nga raw, huwag magsuot ng blazer. At dapat daw, pula ang kulay ng kampanya. Samantala nagpaabot naman ang pagbati si Pangulong Bongbong Marcos kay President-elect Donald Trump. Kahit bumalik sa White House si Trump, tiniyak ni US Ambassador Mary Kay Carlson na walang magbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States today. Ayon naman kay political science professor Julio Tihanki, posibleng mas magiging mahigpit si Trump sa issue ng immigration. Magkakaroon ng bagong wave of restrictions, magkakaroon ng epekto rin sa mga ibang kababayan natin, lalong-lalo na yung mga gustong mag-migrate. Pagdating naman daw sa issue ng security at defense, karibal din ng Amerika ang China
at ayaw din nilang maging dominante ang China sa South China Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kahit panalo na si Donald Trump sa US presidential elections, tuloy pa rin ang bilangan ng boto sa ilang estado sa Amerika. At kaugnay po niyan, kumuha tayo ng live update sa Washington DC mula kay Joby Francisco. Joby, kamusta ngayon dyan? Ano ang pakiramdam dyan sa Washington DC sa pagkapanalo ni Trump? And tayo naghihintay ng siguro ilang oras pa dahil magkakaroon tayo ng pagkakaroon na dumalo sa isang pagpupulong ng mga Filipino-Americans at magaganap ito sa embahada natin dito sa Washington DC para mapulsohan natin kung ano ang kanilang reaksyon dito sa naging resulta ng kanilang halalan dito sa Amerika. Pagdating naman doon sa kung ano yung instant kahapon na para mga reaksyon, kasi di ba kinikwento ko nga sa iyo na kahapon na sa inyo na dapat ay papunta tayo doon sa universidad kung saan ay magkakaroon sana ng pagsasama-sama si US Vice President Kamala Harris at saka yung mga supporters niya. Pero hindi na nga ito natuloy. So nakasalubong namin ng ilan sa mga galing doon matapos i-anunsyo na hindi nga na magpapakita doon ang Vice Presidente ng Amerikano. Pero makikita at nakapansin-pansin na talagang medyo malungkot sila doon sa kinahantungan ng kanilang pagiging aktibo doon sa kampanya at hindi rin pala mauwi sa pagkapanalo ito. Ed. Jovie, tanong lang mula sa amin dito, kailan ba mismo yung proclamation? At sabi mo nga, hindi na nagpakita dyan si VP Kamala Harris. Pero parang dito ba may senyales na magko-concede siya? Ayaw nilang gamitin. Medyo, we understand na parang baka hindi pa sila comfortable to use that word, yung concession, yung kayo magko-concede, Pero dito naman gawin naman din yun lalo na kung yung numero ay makikita nila at yung resulta ay wala namang masyadong dapat questionin. Lang daw, parang binibigyan lang ng pagkakataon na magkaroon ng pagdedesisyon lalo na si Vice President Kamala Harris kung kailan niya talaga haharapin ang kanyang mga supporters para magabayan din kung papaano mag-move on pagkatapos ito nangyari to. At alam natin yung mga opisyal na mangyayari tungkol sa mga posisyon nung papalit ay alam po Enero lahat mangyayari yan Mayan. Okay, Joby, now we've asked so many local political analysts about this question, what to expect with the Trump win. Pero from your end, from the people there, from Americans there and Philams there, what do they expect to happen with the Trump win now? With regards to, what do you mean, RP-US relations, tama ba Ed? Tama ba intindi ko doon sa tanong mo? Well, the whole pangkalahatan? The whole banana, the whole banana, not just the peel, but the whole banana. Everything from their economy to security to if ever West Philippine Sea or Ukraine and so on down the line. In other words, what happens next? Malaki pagbabago, Ed, kung sakasakali dahil hindi man ako sakasakali, malaki pagbabago dahil alam natin na ibang-iba yung estilo doon sa nakaupo ngayon, lalo yung style ng mga Democrats at saka iba yung style ito, itong mga Make America Great Again. Tapos alam natin na syempre ang quick na usap-usapan kahapon after nga na medyo lumilinaw na yung direksyon na kung sino ang mananalo ay yung papaano yung mga kaso, di ba? Papaano yung mga issue about reproductive health, pinag-uusapan yan, pati yung immigration. So, ngayon pa lang kahit wala pang yung talagang mga deklarasyon na kung ano yung mga nakalistang dapat baguhin, meron na kaagad mga pangamba yung ilan dahil yun yung mga concern nila nung kampanya mismo. Okay. Maraming salamat sa iyo, Joby Francisco, reporting live mula sa Washington, D.C. Sa presidential elections ng Amerika, mapapansin mo po na medyo disproportionate ang atensyon na binigay sa ilang estado na hindi naman ganong kalaki. Halimbawa, yung mga estadong higante gaya po ng itong California at itong Texas, parang hindi ganong pinansin ng mga kandidato sa kanilang kampanya. Dahil po mulat sa poll, kilala ang mga ito
na bailiwick, for example, ng mga Democrats at ng mga Republicans. Kumbaga, ang mga estado kung saan sigurado na po sila, abay hindi na masyadong binigyan ng pansin sa kampanya. Ang mga mas binigyan ng atensyon ay mga tinatawag na swing states. Ito po yung mga estado kung saan dikit na dikit ang laban, sabay malaki ang makukuhang electoral votes mula sa kanila. Kaya sila po ang niligawan ng matindi noong kampanya. Sa 2024 US presidential elections, pito po siyang tinuring na mga swing states. Ang pinakamalaga po ay ang Pennsylvania, 19 electoral votes ang hatid po ng estadong Pennsylvania. Sa matagal po na panahon, tingnan po natin dito sa 270towin.com, sa matagal na panahon, tinuring po itong bahagi ng Blue Wall, yung mga estado na traditional Democratic strongholds. Sa 2 dekada, mula 2000 hanggang 2020, halos solid po Democrat ang kanyang mga boto. Maliban po sa isang taon, ang 2016 elections kung saan nanalo si Trump by a very, very small margin. At ngayong 2024, nagiba na naman ang Blue Wall dahil ang boto po ng Pennsylvania abay napunta muli kay Donald Trump. Isa pa pong mahalagang swing state ay ang Georgia. Meron pong 16 electoral votes. Dati pong Democratic, naging Republican noong 1964 elections dahil sa galit nila doon po sa Civil Rights Act. At mula po noon, Republican na ang boto, liban na lang noong 2020 nang manalo si Biden by 0.2%. Very, very small margin. Ganoon din po sa North Carolina, 16 electoral votes. Malaki rin po. Mostly Republican ang boto, liban na lang noong 2008 elections. At ito po, ang Michigan. Taas natin ng konti. Okay. Ang Michigan, may 15 electoral votes. Wala pa pong resulta kanina ang Michigan pero maaring kontrobersyal ang suporta pinakita ni Biden at ni Harris sa Israeli war sa Gaza, lalo't lumalaki ang Arab-American population doon po sa Michigan. Pero ano pa man ang maging boto ng Michigan, huli na po ang lahat. Nasungkit ni Donald Trump ang White House matapos niyang makuha ang mayorya ng mga electoral votes ng Estados Unidos. Sa pool sa video ang pag-araro ng 16-wheeler sa 5 sasakyan sa Osmeña Highway sa Makati City. Isa ang patay sa trahedyang yan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa dashcam video na ito kaninang madaling araw, kagimbal-gimbal na trahedya ang nakuhanan sa Osmeña Highway sa Makati City. Nang araro ang 16-wheeler, 5 sasakyan na nadamay. Sa lakas ng pagkakabangga, nayupi ang delivery van at naipit ang driver nitong si Arvin Almendras. Dead on the spot siya. Kinailangan pang gumamit ng cutter para lang mailabas ang kanyang katawan. Napasugod ang pinsan ng biktima nang mabalitaan ng aksidente. Ang masakla pa, si Elmer ang kinailangang maghatid ng masamang balita sa mga magulang ni Almendras. Wala na si Arvin! 5 pang sugatan ang dinala sa ospital. Tumanggi magkomento ang truck driver. Pero ayon sa mga pulis, hindi agad nakapreno ang suspect. Nakakulong na siya at maharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nadaganan ng truck ang namatay na pahinante sa Tacloban City. Sobrang bigat daw ng karga nitong mga bakal kaya tumagilid ang truck sa bahagi ng Maharlika Highway. Nahulog at nagbagsakan ang pahinante nitong si Jonathan Malate. Sinugod siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Sasagutin daw ng kumpanyang pinagtatrabuhan ng biktima ang gastusin sa pagpapalibing. Pati ba naman Wi-Fi machine na hinuhulugan ng piso, tinangay sa Legazpi City. Ang pagnanakaw na yan ng riding in tandem kitang-kita sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Makikita sa kuha ng CCTV ang 2 lalaking nag-uusap sa gilid ng kalsada sa Legazpi City, Albay. Nag-inat pa ang nakatayong lalaki habang nagse-cellphone naman ang nakasakay sa motorsiklo. Maya-maya, biglang naglakad ang lalaking nakasombrero papuntang tindahan. Ang kanyang target, ang nakasabit na piso Wi-Fi machine. Puwersahan niya itong binaklas saka isinakay sa motor. Nagpalit sila ng pwesto ng kasamang lalaki saka dali-daling tumakas. Ayon sa kapitan ng barangay, tukoy na ang 2 kabataan.
Hindi raw sila mga residente ng Legazpi. Tinutugis na ng mga pulis ang mga suspect na nahaharap sa kasong pagnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patuloy ang pananalasa ng bagyong Marce sa Northern Cagayan at sa Babuyan Islands. Huling namataan ng bagyo sa layong 260 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Signal number 3 pa rin sa northern portion ng mainland Cagayan at ilang bahagi ng Babuyan Islands at ng Apayao. Nasa signal number 2 at 1 naman ang halos 20 lugar sa Northern Luzon. Nakikita pa rin maglalandfall ang bagyong Marce sa Babuyan Islands o Cagayan bukas. Sa Biyernes pa posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo. Isang babae ang nahulog sa superyaman at poging lalaki sa United Kingdom. Ang inakala niyang forever, isa palang scam. Narito ang report. Anong tipo niyong lalaki? A. Guwapo. O B. Mayaman. Kung si Megan Clark, aba, na all of the above? Sana all naman. Yayamanin ang tall, dark, and handsome niyang boyfriend. Plus points din na sweet at mapagbigay si Lord Bertie Underwood. Ang mga regalo niya kay Meghan, mga mamahalin gaya ng sasakyan. Nagpakilala siyang isang horologist o yung nagdidisenyo ng mga orasan at relo. Kaya naman, makalipas ang isang buwang ligawan, naging mag-on na sila. At after 6 months, Christmas season, nag-propose si Lord with a 5-carat Cartier diamond ring. Si Meghan, it's a yes agad. Pero ang kilig, nabura dahil sa lihim na nabunyag. Ang lalaking minahal ni Meghan, isa palang scammer? Happy ending ba ang kwento ni Meghan? O isa na namang istoryang patunay na walang forever? Abangan yan maya-maya lang. Susunod, sanggol sa Bukidnon. Dinukot ng ex ng nanay ng bata dahil lang na-miss daw niya. Criminology student patay sa pamaril sa Quezon City. Ang suspect gumanti lang daw. Lahat may At ang panibagong yugto ng hit series na Lavender Fields. This woman is Jasmine Flores. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dinukot ng isang lalaki ang sanggol na anak ng kanyang ex sa Bukidnon. Ang depensa ng suspect, namimiss na niya ang bata. Nasa Frontline na balitang yan, John Arawa. Kaawa-awa ang sinapit ng 8 buwang sanggol na yan sa barangay Bangkod sa Malaybalay City, Bukidnon. Tinangay siya ng mga kidnappers sakay ng motorsiklo, pero nahulog ang sanggol. Ang isa sa mga suspect tumalon sa tulay at nagtago sa ilog. Base sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na ang nasa likod ng pangingidnap ay ang mismong amain ng sanggol. Kasabwat niya ang kanyang pamangkin. Binisita umano ng amain ang sanggol sa bahay ng lola nito sa Cabanglasan, saka itinakas sakay ng motor. Pero pagdating sa Malaybalay, sumemplang sila at nahulog ang sanggol. Sabi pa niya, nataranta daw siya kasi para arestuhin daw siya. Agad na aresto ang pamangkin ng suspect at sumuko rin ang amain. Paliwanag niya. Sabi ng suspect natin, medyo napamahala din daw po sa bata at naninis po daw niya. 1 buwan daw hindi nakasama ng amain ang sanggol matapos nilang maghiwalay ng ina ng bata. Ngayon, naharap siya sa kasong kidnapping. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pinagbabaril ang isang dating broadcaster at isang criminology student sa magkahiwalay na lugar. Ang itinuturong motibo sa mga krimeng yan, paghihiganti. Nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Dead on arrival sa ospital ang lalaking ito na binaril sa Novaliches, Quezon City. Siya si Edwin Inocencio Jr., 20 anyos, criminology student.
Base sa investigasyon, naglalakad ang biktima nitong Lunes nang barilin siya sa balikat gamit ang sumpak. Tumakas ang gunman na si alias JJ pero naaresto rin siya kalaunan. Nakuha ang ginamit ng sumpak. Napag-alaman dati ng nakaalitan ng biktima at kanyang mga kaibigan ng suspect. Nabugbog daw si JJ ng biktima kaya siya naghiganti. No comment ang suspect. Maharap siya sa reklamong murder at illegal possession of firearms. Bulagta at walang buhay ang lalaking yan habang katabi ang minamanehong e-trike sa gilid ng kalsada sa New Corella, Davao del Norte. Siya si Christopher Recto, dating broadcaster at ngayoy sumasideline bilang tricycle driver. 5 tama ng bala ang ikinamatay niya. Tinambangan si Recto habang pauwi nung linggo. Palaisipan ang pagpaslang sa kanya lalo't wala naman siyang anumang death threat. Pero hindi isinantabi ng pulisya ang anggulong personal na galit, paghihiganti o crime of passion. May tinutumbok ng mastermind ng investigasyon pero hindi na muna ito pinangalanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nabistong konektado sa pamilya ni Senador Sherwin Gatchalian ang luxury SUV na dumaan sa EDSA Busway. Base po sa impormasyon ni Senador Raffy Tulfo, kanaklaw ni Gatchalian ang sakay ng SUV noong sitahin ito. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. Ako po'y nagkasala. Ako po'y humingi ng pasensya. Personal na lumantad sa LTO ang driver at mga kinatawan ng kumpanyang may-ari ng luxury SUV na may plakang 7 upang senador na dumaan sa EDSA Busway noong linggo. Depensa ng driver sa pagdaan niya sa busway. Masakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo nagpiling will ako noon, sir. Wala po, sir, ang nag-utos sa akin, sir. Ayon sa driver, sakay niya ang isa pang kapwa driver at 2 investor ng kumpanya na hindi raw niya kilala. Nakarehistro ang luxury SUV sa kumpanyang Oriental Pacific Corporation. Ayon sa dokumento ng Securities and Exchange Commission, nasa 2024 Board of Directors ng Orient Pacific Corporation ang ina at kapatid ni Senador Win Gatchalian na sina Dihua T. Gatchalian at Kenneth T. Gatchalian. Hinihingan pa namin ng komento si Senator Gatchalian tungkol dito. Iimbestigahan naman daw ng Orient Pacific kung paano nagkaroon ng protocol plate ang kanilang SUV. Pinagmulta ng LTO ng 9,000 piso ang driver at ang kumpanya. Pero ayon sa impormasyong nakuha ni Senador Raffy Tulfo, kapatid at ama ni Senador Gatchalian ang sinasabing VIP na sakay ng luxury SUV. Nagsundo raw ang driver ng kanyang amo sa NAIA na galing Japan. Kawawa naman si driver. Kasi si driver sumusunod lang sa utos ni VIP. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Hamon naman ni Tulfo sa VIP na sakay ng SUV. Umamin ka na lang. Mag-apologize ka, hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw ang driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Desididong magpatawag ng pagdinig si Tulfo, kaugnay ng issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz tonight na tayo. Pasabog after pasabog after pasabog ang mga intense na revelasyon sa hit series na Pamilya Sagrado at sa bagong chapter ng Lavender Fields. May mga patikim dyan si MJ Marfori sa report na to. Lahat may hangganan. Isasagad na ang gera sa hit seryeng Lavender Fields. Ako, inaamin ko na nagpaakit ako. Labasan na rin ng tapa. Gusto nilang maglaro. Sige, makikipaglaro ako sa kanila. Mabubunyag na ang tunay na pagkataon ni Lavender Fields Jody Santa Maria. This woman is Jasmine Flores. Alam na kita kung sino ka. Tumakas ka. Tumutok sa mas kapanapanabik na bagong season ng Lavender Fields, 8:45 p.m. sa Todomax Primetime 5 ng TV5. Ano, papatayin mo ko? Okay lang sa inyo? Kahit tuta ng kurap? Basta may ayuda? Kung kurap, at least nagpapaambo ng ninakaw. Eksena yan sa isa pang sinusubaybayang serye na Pamilya Sagrado. Sinang bidang si Piolo Pascual, sana raw ay maghatid ang kanilang show ng aral sa mga manonood. The ones who are in power also have to wake up and realize that they're chosen to lead the country and to make our country a better place. Malulupit na mga revelasyon, pero meron pa raw mga pasabog na dapat abangan.
Speaking of pagtatapos, tapos na rin ang filming ni Papa P sa inaabangang MMFF entry nila ni Bossing Vic Soto na The Kingdom. It's really overwhelming, and I can't wait for everyone to see it. Coming soon sa MMFF ang The Kingdom. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Marami pa akong baon na chika kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, babaeng inakalang naka-jackpot sa fiancé niyang mayaman at gwapo, luhaan ng malamang babaero pala ito at scammer. Pangangaroling sa Cebu City, kailangan raw ng permit. At BTS member V, may makakakulab daw na singer na 47 years nang patay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Na-trap sa nag-overload na elevator ang 18 estudyante sa Cebu City. Ang aktual na video ng pagsagip sa kanila sa Frontline Report ni John Arawa. Sa makitid na awang, nagpumilit lumabas mula sa elevator ang mga estudyanteng ito ng Cebu Technological University. Halos kalahating oras na trap ang 18 estudyante sa loob. Nanggaling daw sila sa 5th floor. Pero pagbaba sa 1st floor, hindi na umandar at hindi rin nagbukas ang elevator. Kaya puwersahan itong binuksan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ang dahilan ng aberya, sobra-sobra ang sakay ng elevator. Found out na it was overloaded, 18 passengers were inside the elevator, wherein ang capacity noon is only 10. Wala namang nasugatan sa insidente. Paalala naman, BFP, sundin ang maximum passenger capacity ng mga elevator. At kung matrap man, it's important not to panic. Pag magpanic, madali maubos yung the air within our body. So, kalma lang and then press the alarm button, May alarm button yan inside the elevator and you call for help. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Ipinagbabawal na sa Cebu City ang pangaroling ng walang permit. Patawad na lang pero pagmumultahin ng mga lalabag. Nagbabalik si John Arua. Inabutan namin si Tatay Benjamin sa kalsada dito sa Barangay Careta sa Cebu City. Nangangaroling siya sa mga dumaraang motorista. Ang mapapamaskuhan, ipinambibili ni Tatay ng pagkain at gamot. Ito lang ako nakamakayanan po eh. Ito lang pinagtsagaan ko medyo makakaya. Sala sa lamig, sala sa init ang kitaan sa pangangaroling. Minsan meron, minsan wala. Ang mga gaya ni Tatay Benjamin na nangangaroling sa lungsod, sisitahin na raw kung walang permit. Sa ilalim yan ng Anti-Mendicancy Ordinance. This is for their safety. They are obstructing the flow of traffic at the same time. They are risking themselves. Ayon sa Anti-Mendicancy Board, sa lokal na pamahalaan kukuha ng permit. Libre naman daw ang permit. Para sa mga church group, kailangan din ng approval mula sa simbahan bago bigyan ng permit. Layon daw ng ordinansa na maging maayos sa pangangaroling sa Cebu City. 4 na oras na community service o multang 1,000 piso ang parusa sa mga lalabag. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pangmayaman ang upuan ni Heart Evangelista at Jinky Pacquiao. Para makaupo riyan, dapat meron kang higit 700,000 pesos.
Ganyan kaginto ang presyo ng upuan kung tawagin ay iceberg chair. Gawa yan ng sikat na furniture luxury brand sa Belgium. Meron yan si Hart sa kanyang apartment sa Paris. Malambot at punong-puno yan ng stuffed toys na polar bears. May ganyan din sa kanya namang bahay sa General Santos ang asawa ni Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao. At meron din siyang polar bear stool na nagkakahalaga ng lagpas 247,000 pesos. Hay, kailan kaya tayo makakabili niyan? Diyan lang kayo mga kapatid dahil may ichichika pa ako mamaya. Abangan, BTS member V, makakolab ang matagal ng patay na American singer na si Bing Crosby. At babaeng nagmahal na scam ng kanyang fiancé. Marami na pala itong karelasyon at patong-patong din ang kaso. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. All set na ang OPM icon na si Ellie Buendia sa release ng much-awaited comeback album niya na Method Adapter. Ipinasilip ng Eraserheads frontman sa Instagram ang kanilang rehearsal para sa album launch. This Friday na yan sa 123 Block sa Mandaluyong. Ayon kay Ellie, may 9 songs ang kanyang album. Sa isa pang IG video, pinirmahan ng OPM icon ang mga album na ilalabas niya sa Biyernes. Ito ang first full studio album ni Ellie Buendia after 14 years. Sa K-pop, usap-usapang may bagong collab project si BTS member V, pero ang makaka-collab niya, 47 years ng patay. Nag-post ang official X page ng pumanaw na American singer na si Bing Crosby ng Snowflakes video. Ang caption dyan, "Sign up to be the first to know" with hashtag BTS Army. Mapapansin din ang link na may V. Kaya hinala ng mga Army, collab ito ni V kasama ang late singer. Posible raw na special Christmas song ito. Si Crosby ay may version din ng mga awiting It's Beginning to Look a Lot Like Christmas at Silent Night. Wala pa namang updated o update dyan ang social media pages ng BTS o ni V. Kung ano ito, yan ang abangan natin soon, mga Army. At yan ang hottest and latest sa show. At yan ang hottest and latest sa Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. Abay, nagmahal pero na-scam ang isang babae sa United Kingdom. Ikakasal na sana siya sa inakala niyang forever ng mga bistong babaero pala ito at scammer pa. Ang pagpapatuloy ng kanilang bogus na love story sa report na ito. Kakambal ng pagmamahal ang tiwala. Kaya si Megan Clark na nagmahal at nagtiwala sa fiancé niyang si Lord Bertie Underwood, tila binuhusan ng malamig na tubig nang mabunyag ang madilim nitong sikreto. Kinutuban si Megan dahil sa mga dumarating na sulat sa kanilang bahay na hindi naman sa kanila nakapangalan. Kung ano-ano raw ang palusot ni Lord, kaya nag-imbestiga siya 2 buwan bago ang kasal. Hinanap niya online ang mga pangalan. Dito na niya nabistong si Lord ay si Robert Madejski pala sa totoong buhay. Nagkalat din ang mugshot ng kanyang fiancé na nahaharap sa maraming kaso. Nabisto ring hindi kanya at nirerentahan lang nito ang bahay nila ni Megan. Playboy rin si Robert aka Lord dahil marami pala siyang karelasyon. At ang proposal ring na inakalang 5-carat na diamond ring, peke pala. Nang kumprontahin ni Megan si Lord, naglaho itong parang bula. Ang masaklap pa, nag-iwan ito ng katumbas ng mahigit 2 milyong pisong utang sa credit card ni Megan. Naaresto si Lord pero sadyang madulas ang scammer at nakatakas din. Todo kayod ngayon sa pagtatrabaho si Megan para mabayaran ang utang ng inakala niyang forever. Wala mang happy ending. Nagsilbing aral daw ito kay Megan para hindi basta-bastang magtiwala. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
matindi ang two-part investigative report ni Brian Basa. Moral of the story, napapaisip tayo, no? Yung credit card, doon mabibigay. Pero pag yung lalaki sa Naisip babae, yung credit card, pero okay lang. Pero pag yung babae, huwag mo bigay sa lalaki. Peg, na-in-love ka talaga, di ba? Talagang... Ay, hindi din. Hindi ako mabibigay ng credit card. Ay, si Johnny, oh, may tendency, oh. Na ako'y nangiram ng credit card niya. Joke. Uy, baka nanonood siya. Pairam ba? Too much detail na para sa mga nanonood. Baka mamaya humingi ng credit card details. So, mga kapatid, 49 days na lang po, Pasko na. Kasama tayo scammer dito. At yan po ang 45 minutes pag-imas ng headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.